Welcome back po sa Agri sa Agri. Ngayong episode, food processing naman ang ating tatalakayin. Tilapia. Nakatikim na ba kayo ng tilapia chips o tilapia chicharon? Yan. Isa po itong passion ni Nanay Nelia. Yes. Which is your mom. Yes, that's right. At kasama po natin si Sir Mike. Si Sir Mike po. Nasaan tayo ngayon, Sir Mike? Sa bahay lang namin, dito namin ginagawa yung tilapia chips for over 20 years. 20 years na. Yes. Ayan, pero marami sa mga kababayan natin baka hindi pa nakakatikim ng tilapia chips. Mm-hmm. So, sobrang crunchy niya, parang chicharon na rin. Yes, actually. Maraming mga, lalo na mga bata, na mahirap pakainin. So, mahilig sila sa crunchy. Yes, mga exactly. bata. Pati mga matanda, mahilig na rin sa mga crunchy. So, nung natikman nila yung iba tong, uy, kakaiba to Uy, patikin nga ulit. Kasi mamalayan mo, naubos na pala. As in like, sobrang lutong niya, hindi mo siya titigilan. Don't forget to like and subscribe. We have two types of packaging, no? On the go, tsaka party style. Yung party style, yun yung mga nakabilao. So, kasama na yung ulo tinik, nakapalibot siya sa bilao, yung ulo, tapos sa gitna yung katawan, yung tinik. Tapos, sa ibabaw nun, magiging bed of tilapia chips siya. So, pag present mo yun sa mga tao, uy, ano yan? Kakaiba yan So, yun yung una nilang pupuntahan sa party, kukuha sila ng ganun. Tapos magugulat sila, makikita nila yung calling card na nandun sa table, tatawag sila, so on and so forth. Since maraming mga taong nagbabalik bayan, ang nagiging bestseller talaga namin is yung solo pack namin na nasa resealable pack siya. Kasi madali siyang dalhin sa Amerika or dalhin sa Australia kung saan mga bansa silang umuwi. Unlike sa bilao, pang party lang. So yes, ang pinaka bestseller talaga namin ngayon is yung solo pack. All started 2004, yung ate ko kasi nagpunta sa isang party, tapos merong isang handa doon na parang tilapia fillet. Tapos nung pag-uwi niya, syempre kakaiba yun sa ate ko di ko rin alam yun. So kwento niya kay mommy, ma, nakatikim ako ng gantong luto ng tilapia, fillet lang siya. Si mommy naman, out of curiosity, ginawa niya. So nag-fillet ng tilapia. Research and development lang. Hanggang sa makuha niya yung tamang nipis ng tilapia. Hanggang sa lumabas na yung tilapia chips. Ayun. So, sa isang out of curiosity lang. Yes. Ang daming lumalabas na magagandang product sa out of curiosity. Yeah, yung mga natikman lang kung saan. Sa mga travelers, mga biyahe. At mostly, yung mga well-traveled na sinasabi natin, yung sa ibang bansa, sila yung nakaka-discover ng something na pwedeng i-adapt dito sa Pilipinas. True. Yeah. We make sure na yung tilapia na hanap namin is fresh, hindi amoy gilik, walang lasang luma. Kumbaga para pag dumating sa amin na naka-fillet na is sobrang linis, walang ibang lasa kundi lasa ng tilapia. Ganun yung hinahanap naming tilapia. Hindi yung matabang na tilapia, hindi yung malasang gilik. So yun nga, pag dumating si tilapia, hihiwain namin. Tapos, hindi pwede namin siyang basta-basta isalang agad sa mantika. Sinisseason pa namin siya with our secret seasoning na hindi pwede. Pero yeah, wala kaming extra preservative. As in like, don't panic, it's organic. Ganun lang yun, all natural. Tapos, the only thing that I can say, salt. Yun lang. Simplicity. The rest, okay na siya, hindi nyo na kailangan malaman. Kayo na bahala kung anong nilagay namin. Basta, salt, importante yun. Hindi na namin kailangan linisin, hindi na namin kailangan tanggalin yung laman loob niya. Hihiwain na lang namin siya sa size na appropriate for the chips.
Kaya ayaw namin na matagalan din. Di tulad nung dati, kami lahat, kami mag-fillet, hihiwain pa namin, lilinisin pa namin. Unlike ito, pag dumating na, naka-fillet na, nakahiwalay na yung ulo tsaka tinik sa laman. Nagkaroon kami ng supplier na bigla-biglang nawawala. Yung tipong matapos lang yung isang year na sa kanya kami kumukuha, bigla siyang nawala the next year. Like, after no New Year, may mga orders kagad ako for January. Biglang malalaman namin na hindi na pala siya kumuha ng pwesto dun sa kinukuha na namin or dun sa palengke. Kaya bigla-bigla naghahanap kami ng iba pang supplier. So, isa yun sa mga naging cons namin, yung paghanap ng supplier. Pero yung pinaka-problema namin is pag bumagyo. Kasi may mga tilapia na tumataas yung presyo pag pumalo yung mga bagyo tulad nung huling bagyo. Tumaas bahagya yung per kilo ng tilapia. Kaya medyo umaray ako ng konti. Pero buti na lang, yung costing ko is pasok pa rin sa pagtaas ng presyo. Siyempre, ang pinakahinihintay ko, ang matikman na ang bagong luto. At siyempre, nandito na nakapakete. Yan. Tatago ko na to. Ay, sige, yun na yan. Ito yung titigman ko, bagong luto. So, sige, kuha. Kaya lang, walang lalagyan. Pwede bang kumulot? Oo, kuha. Ayan. Ito po yung bagong luto na nakita ASMR sa yan. Cutaway. ASMR. Grabe. Lutong. Speechless. Sarap. Napapapikit ako. Yan Delikado to sa inuman. Delikado sa inuman to. Lalo na pag nilapag mo agad to sa inuman, tapos nakainom na sila, dire-diretso na yan. Yayayain mo na yung mga kasama mong umuwi. Sabihin nila, hindi pa ako lasing. Yeah. Hindi, busog ka na. Sigurado. Lalo na doon sa tirador ng pulutan. Sigurado yun. Yung kung na inom, pero kulang na lang kumuha na ng kanin. ang goal is hindi malasing, Yeah. mabusog. Mabusog. Tama. Kung may tropa kayong ganyan, bigyan nyo na ho ng kanin para mabusog na. Yan. O kaya ang hanga niya ng todo. Ito po, ang flavor na ito is yung original. Original. Yan. So talagang lasang-lasa yung Tilapia. yung tilapia. Ang tilapia po, karaniwan sa atin sa Pilipino na ito at yung iba hindi na nila pinapansin. Yes. Pero ito pong produkto na ito, siguradong hahanap-hanapin nyo na. Dahil binigyan po ng add value ang ating produkto ng mga farmers na tilapia na halos hindi napansinin ng karamihan. Ngayon naman pinag-aagawan dahil umu-order talaga sa online. Yes, tama. Ayan. Kasi napaka-unique po ito, no? Ang ganda ng flavor at it comes with the new flavor, yung inyong Salt salted. and spicy. Salted egg and spicy. Kaya lang wala kaya hindi ko ma-taste test sa inyo. Soon. Soon. Yan. Ilang grams itong ganito? Ito, 230. 230. Yes. Ito yung double. Yan. Bubuksan ko na to kasi akin na to. Oo, ayun na yan. And ito magkano? Ito yung 380 pesos ko. Which is double plus 30 grams. Laki. Sulit na sulit po. Ayan, no? Ganyan kalaki siya. So, kung magiinuman kayo, tamad kayo magluto ng pulutan, eto. Yeah. Diretso ulam na rin. Basta mag-iinom kayo tapos merong ganito sa mesa, siguraduhin yung busog kayo dahil ubos kagad yan. Mauubos. Actually, kung may mga long ride kayo o long trip, long ride. Mga nagro-road trip, pwede yun ang chicha para hindi kayo antukin sa gabi kasi crunchy. Yun yung pinaka-best part, yung crunchy talaga. Sobrang bihira lang makakita din ng ganito na healthy pa. Yes, healthy. Hindi masyadong katulad ng mga ibang mga chichirya na maraming preservatives. Yeah. Nandito eto kasi medyo ang shelf life niya 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks. Depende po sa pag-handle nyo. Kung ilalagay nyo naman sa freezer, pwedeng tumagal. Kasi Yes. mga according dun sa mga kwento nila kanina is pwedeng ilagay daw sa freezer. Yes. Matagal dun sa mga nagdadala sa ibang bansa. Yes. Tapos ibalik nyo na lang sa inyong air fryer, Or toasters. crunchy na siya ulit. Yes. Mas masarap pa nga pag ginanon eh. Hindi ko alam kung bakit, pero mas masarap siya pag ginanon. Yeah. Ang dami na nagsasabi na mas masarap daw pag in-air fry mo or pag tinoaster mo si tilapia chips. Yeah.
Kaya kultura na natin sa Pilipinas yung pag iniinit, mga leftover, mas masarap. And Sir Mike, para dun sa mga viewers natin o na mga farmers na nagta-farming ng tilapia, meron ba silang chance makapag-supply sa inyo? Ano ba ang requirements mo? Ang requirement lang naman natin for the tilapia is walang amoy at lasang gilik. Tapos fresh talaga. Tsaka medyo nasa medium to large size yung tilapia. Kasi madalas kasi yung mga ibang tilapia kasi ang liliit. Kaya nahihirapan din kami hiwain and padamihin. Of course. So yun lang, medium to large size. Tapos tsaka maganda yung pagkaka-fillet. Yun importante. Mag-training muna kayo. At pwede naman kayong turuan ni Sir Mike dahil siya graduate ng culinary. At yan po, for future expansion po daw nila, they are collecting data sa mga possible supplier in the future. Pumunta na lang po kayo sa description. Nandyan po ang Facebook page, contact details, or email din po ni Sir Mike doon sa mga interesado na within North and South Luzon na pwedeng mag-supply ng tilapia. At syempre, mag-aral na po kayo mag-fillet dahil very strict daw po siya sa paghihiwa, pag-fillet. Yan po kasi ang kailangan para maganda at hindi masayang ang kanilang mga raw material sa paggawa ng kanilang tilapia. Yes, win-win situation yan pareho sa supplier at sa seller. Yan. Another opportunity for our farmers, kaibiganin natin at mag-research din po kayo kung ikaw ay may tilapia farm, maghanap po kayo ng mga nagpo-food processing na katulad ng Nelia's Passion, may tilapia chips na pwede niyong supplyan. And yan, punta na lang po kayo ulit sa description for more details and kung paano niyo siya mako-contact. Don't start what you can't finish. Yeah, that's it. Kung may gusto kayo na gawin, mag-business, work, travel, lahat, gawin nyo. Huwag kayong matakot. Sumugal kayo dahil ang buhay ay isang sugat. Yun lang yun. So, eto, sinugal ko to, tinuloy ko. Nandito kami 20 years later. Sir, agree ka ba sa agree? Agree sa agree. Yeah! Don't forget to like and subscribe.